Hi mga karagarag! Welcome back to my vlog. Isang mainit pa rin na hapon sa inyong lahat. Mula dito sa Lasak City. Sayang kasi itong unlimited na papilok galore menopausal distraction look ko mga karagarag. Kung hindi ko na itudo yung pagkachismosa ko. Hahabol ako dahil hindi nga ako naka-vlog kahapon. Pero sa araw na to, doblehin natin yung pagkachismosa natin para sa pangkabuhayan. Showcase para sa ekonomiya. Eto na nga in term of ekonomiya mga karagarag. Aliw na aliw ang mga beauty pageant lovers ngayon sa social media at nabahala rin na medyo natulala yung iba dahil nga dito sa pa-eksena galore ng Miss Grand Thailand 2025, yung pa-live ceiling nila mga karag-karag na ni-level up na talaga na may mga ano bitaw kuta-kuta galore na ba? Lakoy $200,000 kailangan na mabenta daw ng mga kandidata sa pagla-live ceiling. So marami ang nadismaya dito nga sa pa-eksena na to. Ano na lang daw ang mangyari sa prestigyosong Miss Universe pageant ngayong naging bahagi na si Uncle sa Miss Universe organization bilang may hawak na kayo ng prangkisa ng MUT organization. Baka ito na daw yung makikita natin soon sa Miss Universe 2025 or sa susunod na Miss Universe pageant, itong mga pa-live ceiling na with kuta-kuta galore. Ay, amot on sa imo hadong. Pila man? Balig-jis. Kuha. So, yun mga karag-karag yung nila, concern nila. So, nawala na, na lang daw yung pangapa-advocacy ang inalalaban ng mga kandidata. So, walay na daw talaga yun sa listahan galore. So, kasi nga, ang ina-after na daw nito is yung magkapera ang organisasyon. Business is business nga, ika nila. Yung mga pa-advokasya, wag na lang daw maghanap ng kandidatang may malalim na ipinaglalaban bitaw para makatulong sa komunidad, sa universe, sa world, sa earth. Dahil, ang trending na daw ngayon is negosyo. Yun yung nila, himutok nila. Dahil once magkapera na daw ang organisasyon, pwede na daw yang bumibigay ng mga tulong sa mga pa-advokasya ng mga kandidata. Magiging reaction ko ng mga karag-karag kung ganito na yung maging sistema bitaw sa Miss Universe pageant, yung na yung mga kandidata kung sino yung may malaki at maraming sales bitaw sa pag-online selling. Bakit pa tayo maghahanap ng kandidatang malakas at mabigat yung mga pa-background sa kanilang buhay, di ba? Yung may mga pa-advokasiyang kamanga-mangha, o di ba? Maghanap na lang tayo ng kandidata na may maraming milyong followers. Yung mga kandidatang mabenta sa market. Kung pag-live ceiling lang naman ang ngayon, basihan, wag na tayong maghanap ng kandidatang well spoken, o di ba? Yung bang malalim kung makasagot na mga Q&A. Nako, kailangan natin siguro kung darating man tayo sa punto na to, yung kandidatang magaling mag-sell stock. Nawala na talaga yung legacy ng isang Miss Universe pageant after nga itong hawakan ni Sitang. At sa darating man na mga panahon, ayun na lang. Hanap na lang talaga tayo nito ng mga bigating personalidad, mga celebrity na may maraming followers. Milyon-milyon agad ang benta. Kaya hanap ni Angkor is yung money. Tapos yun yung gusto ni Sitang. O, di ba? Kulang na lang siguro maghubo na yung mga kandidata soon. Kailangan nilang iladlad yung katawan nila para kumita ang organisasyon. Uy, prega ba mag-undang, uy. Yun yung magiging kuminto ko mga karag, mag-undang ta. Kung mauma na. Yan ang mga karag-karag, yung magiging reaksyon nyo na bahala nga sila na baka ganito na daw yung magiging eksena sa Miss Universe pageant, ang online live selling na may paramihan ng income. Aalis ka na ba sa mundo ng beauty pageant mga karag-karag kung mangyari man ito? Mag-ingay tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, don't forget to like and subscribe ko ragan karag. Bye-bye, lagi na karag-karag. I'll see you in my next vlog.